May mga content na feeling mo ang ganda, may effort, may edit, may caption. Pero bakit walang reach, walang comment, walang growth? So kung creator ka, panoorin mo ito hanggang dulo. So ano ba yung mga content, no? Number one, content na puro aesthetic, walang saysay. Pero maganda ang kulay, check, maganda ang transition, maganda ang font. Pero ang tanong, may natutunan ba ang nanood? May naramdaman ba sila? May dahilan ba para mag-comment o mag-share? Kung puro ang ganda lang, ang feedback, pero walang engagement, hindi effective ang content. So tandaan, hindi sapat ang maganda, dapat may value. Yun ang content 1. Content number 2, content na puro flex, walang connection. Achievement post lang, result post, earning post, okay to minsan. Pero kung lagi na lang puro ako, mawawala ang audience, mawawala ang kanilang interest. Mas gusto ng tao yung proseso, mga struggle, mga lessons learned sa pagiging content creator mo. Hindi lang yung result. So, connection muna bago flex. So, content number 3, yung mga ginaya lang, yung walang sariling boses. Yung trending to, kaya gagayahin mo. Yung viral yan, kaya kokopyahin mo. Walang masama sa trend, no? Pero kung pare-pareho kayo ng sinasabi, bakit ka papanoorin, no? Tanungin mo sa sarili mo, anong angle ko na wala sa iba? Or anong experience ko ang mas unique? Kahit simpleng content, pag may sariling boses, mas tumatatak yan. So, content number 4. Ito yung mga walang malinaw na goal. May post ka pero hindi mo alam kung bakit mo pinost. Para ba to mag-educate, mag-entertain, mag-inspire, mag-engage? Kung ikaw mismo hindi sigurado, lalo ng mga audience mo. So, every content should answer one question. Anong gagawin ng manonood pagkatapos? Yan, no? So, content number 5, yung mga walang call to action. Tahimik ang comment section. Baka kasi hindi ka nag-iimbita para sila ay mag-comment. Minsan, simpleng, agree ka ba? Yung at least may tanong. Or, na-experience mo rin ba ito? Or, comment yes kung relate ka. Yan. Ang audience, kailangan gabayan. Hindi lahat ng mga mukhang okay ay effective. At hindi lahat ng simple ay mahina. So, kung creator ka, tandaan mo to. Yan. Mas maganda. Mas maganda yung ganito. Kung nakarelate ka, comment relate. At i-follow mo ako para sa araw-araw nating creator tips, no? So, ganun po. So, yan ang ating creator tips for today. At sana may natutunan kayo and may apply nyo sa pagiging content creator nyo para naman maiwasan natin at para mas lalo tayong mag-growth dito sa ating pagiging content creator, no? Sa ating paggawa ng ating mga content para at least may mga views, ganun. Unti-untihin nating aralin kung paano nga ba natin palakihin at papasukin si Lolo Meta sa ating mga content, no? So, yan. So, pag-share naman po itong ating video and kung hindi kita follower, mag-follow ka naman. So, hanggang sa susunod na tutorial. Bye-bye!